Maring tayo po, no, nakakaranas po tayo ng panghihina, maring sugatan, maring nawawalan na po tayo ng lakas. Pero sabi po ng Panginoon, hindi na po tayo babaliin. At binanggit po, ilaw na aandap-andap. Pag nakita po natin yung ilaw na aandap-andap, ano po ibig sabihin nito? Pag aandap-andap, malapit na mamatay. Pero sabi po, ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Ito po yung paanyaya po sa atin, mga kapatid. Kung meron po tayong mga sitwasyon na parang tayo nanginina, no? Ano man yung sitwasyon natin, lapit lang po tayo sa Panginoon. Ang Diyos po ay maamo. Ang panyayahin na kayo, kayo mga nabibigatan sa inyong mga pasanin. Yes, Lord. At bibigyan ko kayo ng kakaangan. Ito po'y paanyaya lagi sa atin ng Panginoon. Siya po ay magbibigay po ng lakas sa atin. Hindi niya po tayo basta-basta huhusgahan kapag anong ginawa niya po doon sa isang kriminal. No? Siya po ay nagbibigay sa atin ng lakas at panibagong pag-asa. Kaya nga, titignan po natin mga kapatid, gaano kahalaga yung biyaya ng Diyos sa ating pong pagsamba. Mahalaga ba yung biyaya ng Diyos sa ating pagsamba? Mahalaga po. Sa ating pong pagsamba, wala naman tayo madadali. No? Kundi yung pananampalataya. At saan galing yung ating pananampalataya? Sa Kanya pa rin. Kaya talagang wala tayong pwedeng ipagpapuri. No? Wala. Kaya bang, paano po ito makakapekto? No? Kung ganito kahalaga yung biyaya ng Diyos sa ating pagsamba, malaya tayong lalapit sa Diyos, punong-puno ng biyaya, paano naman ito makakapekto sa ating pang-araw-araw ng buhay? Sabi po naman dito sa Titus chapter 2, verse 11,